Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aawitan ng mga pagpupuri sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang numero 46 sa atin pong himnaryo. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay nagpapalya. Araw ay malapit na. O halin na't salubungin, si Kristo ay darating. Luha na ipapahiring, ating na mainindim. Ang habaw ng kasamaan, lindol at kahirapan, digmaan at kaguluhan, tanda ng kawakasan. O halin na't salubungin, si Kristo ay darating. Luha na ipapahiring, ating amaninimdim. Tayo ay magsama-sama, lahat ay magkaisa. Ibandi lang aral niya, habang may panahon pa. Halin na't salubungin, si Kristo ay darating. Luha na ipapahiring, ating na mainindim. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Numero 50 ang atin pong susunod na aawitin. Ang pag-asa ko'y matibay kay Jesucristong saligan, pagkat tanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na
na mahal, pagkat siya ang saligan. Wala akong tatakot sa kamatayan at salot, pagkat siya ang pagnugot na sa akin ay kukupo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito. Sa mga ibon ng tukso, siya ang ating saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 170, unang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po, tayo maninikluhod sa Panginoon. Malwalhati mong tahanan, O Jesus na Luhang Banal, sa iyo'y pinailang lang mga dalangin at awitan. Sa Espirita'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tinatawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga propeta sa bansa ng Israel,
Naawa ka rin at nahabag sa aming mga magulang. Ibinigay nila at pinagtapatan kanila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kaming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, maging sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, at sa lahat ng mga lalaki at mga babae, na patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng aming mga kaibigan, sa silong po ng aming mga dampang tahanan, pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, na sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo. Lipos ng buhay, kagalingan, kalakasan, mga kapayapaan, magagandang pintuan ng mga kapalaran, ang ipinaranas mo pong muli sa amin sa loob po nitong iyong banal na iglesia. Wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinaghandaan mo ang aming mga dulang, binuksan mo sa amin ang magagandang kapalaran, pinalakas mo rin, pinagaling ang aming pangangatawan. At higit po sa lahat, maraming salamat. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, hindi rin namin nalilimutan, patuloy na ipagpasalamat sa iyo ang pagkukupkup mo, pagbibigay ng buhay, kagalingan at kalakasan, maging sa lahat po ng aming mga minamahal na mga kabiyak ng aming mga puso, at sa lahat po ng aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay. At gayon din ang kanilang sariling mga sangbahayan. Maraming salamat, Amang Banal. At dalangin po namin maging ang mga lalaki at mga babae, at ang lahat ng aming mga kapwa-kapatiran sa iyong banal na iglesia, mga kaibigang idinaragdag mo sa araw-araw, sila mang lahat kung paanong pinagpala mo sa amin sa dakong ito ng Los Angeles ang lahat ng mga bagay, gayon din po ang aming sinasampalatayanan, ipinararanas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat bansa at bayan na kani-kanila pong kinaroroonan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito'y nauuhaw ang aming mga kaluluwa, nagugutom ang aming mga puso. Inaasahan po namin pakakainin mo pong muli kami ng iyong mga banal at dalisay mong aral, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Naway kasangkapanin mo pong muli ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga lingkod. Ama Diyos, dagdagan mo ang kanilang pananampalataya, dagdagan mo rin po ang kanilang mga kaalaman at karunungan sa hiwaga ng iyong kaharian sa langit. At sana manaming Diyos sa umagang ito'y itindig mo silang may malakas na tinig, na sumasampalatayang sa kanilang mga pagsasalita magkakaroon ng bisat kapangyarihan, at kung mapakinggan ng marami mong mga tupang na daraya ng kadiliman sa iba't ibang dako ng sanglibutan, sila mang lahat ay tubuan ng iyong banal na aral, matipon sila sa iyong banal na iglesia, makasama naming sumalubong sa iyo, hanggang sa mata mo naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang aming mga kaluluwa, pagalingin mo po ang aming mga katawang lupa na pinasasapitan mo ng iba't ibang karamdaman. Ama naming Diyos, una mo nga po sanang hihipuin ang marami na sa aming patuloy na tumatanda at nanghihina, at nalalaman po naming malapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan.
Gayon may humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng karagdagang mga lakas, buhay, kagalingan, mga araw at mga taon. Gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal sa araw-araw. Masulyapan mong ginugugol namin ang ipinauutang mo sa amin sa paglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan. At kung ano ang aming itinuturo, kung ano ang aming napapakinggan, ikaw ang nagturo sa aming iibigin ka namin, susundin namin ang iyong kalooban sa langit, ng buong puso, buong isip at ng aming buong buhay, upang kami po'y makatiyak ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, sa umagang ito'y hindi namin nalilimutan, ikaw ang nagturo sa amin. Sa sanglibutan, marami kaming kapighatian, ngunit laksa namin ang aming mga kaluluwa at kalooban. Sumampalataya kami sa iyo. Sumampalataya kami sa Ama. Sumampalataya kami sa iyong ebanghelyo. At ikaw ang nakababasa ng aming mga puso't kalooban. At ikaw ang nagsabing kung ano man ang hihilingin namin sa iyong pangalan, Kristo Jesus, ito ang pinakikinggan mo sa langit. Ito ang ibibigay mo tipagkakaloob sa amin. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus na aming nag-iisa, buhay na Diyos, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa araw po ng linggong ito ay ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. At sa lahat ng aming mga kaibigan, husayin na po natin ang ating sangbahayan, sapagkat sa araw at oras na ito po ng linggo, ang ating Panginoong Hesukristo ang ating makakasalo. Siya ang magpapakain sa atin ng kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay, na kung saan mayroon tayong higit na kapakinabangan. Sa laman wala tayong pakikinabangan, dadapwat sa espiritu, sa mga salita ng Panginoong Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Sa San Juan 6:63 na pawang espiritu at pawang buhay, meron tayong kapakinabangan, pakinabang doon sa tinatawag na tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. At sa ating mga tatanggaping mga aral na mula sa ating Panginoong Hesukristo mismo, kakasangkapanin ng ating Panginoon, ang minamahal nating isa sa matatanda sa iglesia, si kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli po tayong nagkaniig na ating mga magkakapatid at sa amin ding mga kaibigan. Ngayon pong umaga ay muli po aming inuulit at ipinaaalaala ng amin pong layunin higit sa lahat. Una, matupad po namin ang aming katungkulang iniatang sa amin ng ating dakilang lumikha. At pangalawa, upang sa inyo na aming mga kapatid at lalong-lalo na po sa inyong aming mga kaibigan, ay lubusan na po ninyong maunawaan, makilala, mabuksang higit ang inyong mga kaisipan at matanggap ng inyong mga puso ang lubusang katotohanang ninanais po ng Diyos na makilala po ninyo ang tunay na kaparaanan kung paano po magkakaroon noong ipinangangako po ng ating dakilang Diyos na dilibat ng ating Panginoong Hesukristo na buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po sa umaga pong ito'y hayaan ninyong tumuloy na po tayo sa ating pag-aaral at muli po ang inyong pakinig ay amin pong idinadalangin lubusan ninyong maunawaan.
Dito po sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 14 at ang bersikulo po ay 6, sa ikalawang bahagi po, ganito po ang ating mababasa. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Sa King James Version, no man cometh unto the Father, but by me. Amen. Ang nagsasalita po rito, higit sa lahat po, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Noong siya po mismo ang siyang nangangaral, noong siya po mismo ay nagkatawang tao. Ngayon, ang atin pong maitatanong, sino po ba yaong Ama na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa ating paksa ayon po sa mga banal na kasulatan? Muli po, pakatandaan po natin, ang amin pong inihahatid, ang amin pong ibinabadya sa inyo, ay pawang mga salita, pawang mga aral, at pawang utos po ng ating dakilang Diyos. Siya po mismo ang magpapaliwanag. At ito ay sa mga banal na kasulatan din po. Sa unang Korinto po, sa Kapitulo 8 at ang bersikulo 6, ito po rin ang unang bahagi noong pong ating paksa. Ganito po ang ating mababasa. Ano po ang ating tanong? Sino po ba ang Ama na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot po ay ito. Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos lamang. Pakatandaan po ninyo, isa po lamang na Diyos. Amen. Sino yun? Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Amen. Pakatandaan po natin, ito pong Korinto, ang nagsasalita na po rito, higit sa lahat, pakatandaan po natin, ito pong Korintong ito, sa 8:6, na ano po ang kanyang tuwirang ipinangangaral. Pakinggan po ninyo, saganang atin. E ano po sabi? Ay mayroon po lamang na isang Diyos, at ang Diyos pong ito ay ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ito po ang pakaunawain ninyo. At tayo ay sa Kanya. Sa makatwid po, dito po ay napakaliwanag. Kinakailangang naroroon na po tayo. Kinakailangang sangkap na po tayo. Sama-sama na po tayo. Kanino? Sa atin pong Panginoong Jesucristo o sa ating Diyos. Ito po ang tumutukoy lamang para lubusan po ninyong maliwanagan sa mga anak ng Diyos na ano? Na pinapagiging banal o banal na. Totoo po ba ito? Na itong kinakausap, itong mga pinangangaralan pa ni Apostol Pablo ay tuwirang mga banal na. Pakinggan ninyo. Maliwanag din po dito po sa aklat ng Korinto, sa Kapitulo 1:1 kung paano naging banal ang mga kasakasama ni Apostol Pablo. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kalooban din po ng Diyos. At si Sostenes na ating kapatid. Saan? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Meron pong iglesia noon sa Korinto. Sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal. Amen. Kay Kristo Jesus. Amen. Kanino po mababanal? Kanino nauukol na mga banal? Basahin po ninyo, baka sabihin ninyo, iniiba namin ang talata ng banal na kasulatan.
mga pinapagiging banal. Kanino iniuukol itong mga pinapagiging banal na mga kapatirang ito, na mga taong ito, na tinanggap ang katotohanan at ang kaluwalhatian at ang mga utos at ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo? Pinapagiging banal kay Kristo Jesus, na dito nga po walang ibang iglesia. Pakatandaan po natin, malinaw po, kahit pagbali-balik ta rin ninyo ang mga banal na kasulatan, malinaw po na mababasa ninyo ang iglesia mismo na nasusulat sa banal na kasulatan. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na noon ay nagkalat na at tuwirang lumalago noong kapanahunan na yaon. Yan nga po ang tinatawag na mga unang iglesia na pinapagiging banal. Saang iglesia? Doon sa ang pangalan ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya madalas naririnig niyo sa amin yung nasusulat sa Isaiah 43:7. Ano po ang sabi mismo? Diyos po mismo ang nagsasalita roon sa talatang iyon ng kanyang sabihin na siya ay tuwirang galak na galak. Saan? Doon sa mga taong tinatawag sa kanyang marangal, dakila at malinis na pangalan. Kaya kami po ay nagtataka. Meron po diyang sabihin ninyo, nang-aatake kami. Kami ay Iglesia Metodista. Saan iglesia ka? Sinong nagpapabanal sa Iglesia Metodista? Anak yan ng puno ng kadilimang iglesyang naroon sa ikapitong Tikano. Ano ba yung kailan lamang po itinanong sa Jeopardy? What is the city that sitteth in the 7 hills? Ano sagot ng isang contestant? Rome! Tama. Anong iglesia nandun? Yan po mga Metodista na yan, yung mga Presbyterian na yan. Saan kayo dadalhin yan? Mga anak po yan. Nung nandun sa Roma. Ano po simbahan ka to? Yan po yung mga anak, mga apo po yan ng iglesia. Mga tumiwalay kunwari, humiwalay kunwari. Pero may mga cross din po yan. Protestante. Mga protestante po yan. May mga cross din po yan. Ang mga damit din po niyan ay katulad ng nasa sa banal na kasulatan. May hilig sa mga mahabang damit. Nakala mo yung mga santo sila, kala mo yung mga mabait na tao, kala mo sila yung mga banal na. Hindi kayo maaaring maging banal sapagkat wala kayo at hindi kayo pinapaging banal. Saan? Sa ating Panginoong Jesucristo. Tunay po ba ito pa? Nasadyang kinakailangan sa iglesia po lamang ng Diyos na maliwanag kay Kristo Jesus, na ito po lamang ay isang tunay na iglesia na nararapat nasamahan, nararapat dakilain, na nararapat hangarin ng lahat ng tao na doon siya ay mapasama. Tunay po ba ito? Pakinggan ninyo sa 8:5. Ganito ang pagkakilala ng mga kapatiran at ang kanilang pananampalataya. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Amen. Nakita na ninyo, nagkalat. Yung iglesyang kinagisnan sa Pilipinas. Kalungkot. Sipin ninyo, yun ho lamang sa Vatikano. Madalas nakikita natin sa telebisyon. Malinaw na malinaw. Sinalita mismo. Kay Moses, iniutos ng Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na naisip mong nasa langit, nasa etc. Alam na ninyo yun. Nasa Exodo, Kapitulo 20. Tingnan niyo yung mga building doon sa Vatikano. Kung sino-sinong mga taong, mga nandong, kung ano-anong mga hugis, kung ano-anong mga ibon. Yan lamang sa Quiapo, inuulit ko Pakinggan ninyo, tignan ninyo. Tignan ninyo yung pader ng Quiapo ninyo. Ano yung pader na yun bago ka makapasok ng simbahan?
Tingnan ninyo itaas kung ano nakalagay doon. Anong ginagawa ng sungay ng kalabaw doon? Ano yung ginagawa ng sungay ng kabayo doon? Ewan ko kung ano-anong sungay mayroon doon. Anong ginagawa doon sa simbahan kung talagang banal ang simbahan ninyo? Yan ang sagutin ninyo. Dito ang maliwanag na ano po ang sinasabi? Na maliban sa isang iglesia ng Diyos na itinayo ng Diyos dito sa lupa, nang siya'y magkatawang tao, derechahan masasabi po natin at nalalaman ko kayo ay sasang-ayon na ano? Na ang lahat po ng mga ibang iglesia sa lupa na ang pangalan ay walang Diyos at Kristo Jesus ay para-parang mga nagsisibag lingkod, sumasamba at nagsisipaghandog sa maraming mga Diyos-Diyusan. Amen. Nuulit ko, akalain ninyo, ano ba ang nasa saad sa banal na kasulatan? Sino man hindi makaparoroon, ito po ang ating paksa, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nang dumating yung Papa sa Pilipinas at nang huling kanyang anong tawag dito, ng kanyang huling pagsalita, yung kanyang homily. Gulat na gulat ako. Kalain mong imbis na sa ating Panginoong Jesucristo, abay idinaan pa yung nakahigang krus na, ewan ko kung ano, na kay Kristo daw yun. Nakatulad nung nasa Quiapo. Idinaan pa sa kanya. At pagkatapos, meron pang isang rebulto, ikinabi sa kanya. Ano ang kanyang homily? Iniaalay niya't inihahandog ang kinabukasan ng Pilipinas kay Maria. Ano na kayo? Yan, nakatinabay siya. Sino si Maria? Basahin ninyo ang kasalan sa Kanaan. Anong sabi na ninyo sa kanyang inasalaman na sinasabi ninyo? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin nitong Maria? Kaya akala ninyo talagang ina niya sa laman. Ano sabi? Wala na silang anak. Ibig sabihin, inuutusan ng Panginoong Jesucristo. Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Babae! Ano ang pakialam mo sa akin? Yan ba naman, hindi pa ninyo natutuhan? Hindi pa ninyo nalibi? Maliwanag ang Biblia sa mga tunay na mga ngaral. Ang wika sa banal na kasulatan sa inyo ipinagkaloob ang makalam. Dadapat sa kanila. Puro kayo suntok sa buwan. Lahat sa inyo, puro hiwaga. Kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo. Alam po ninyo isang nakalulungkot. Noong pong mga 2 linggong meron tayong pinag-aralan, nabanggit natin yung mga rebulto, yung piyesta sa Quiapo, yung pagdating ng Papa ninyo, nasabi niyo, banal, siya lamang ang banal sa inyo. Ano ang naisip ko noon, hindi ko lamang binanggit. Sa galit ng Diyos, merong darating na kapigatian dyan sa bayang aming pinanggalingan. 44 na kaluluwa, mga kabataan, pinaslang. Ang kadahilanan niya, salapi pa rin. Tandaan niyo yan, sinabi ko sa inyo. Puro investigasyon, patay na. Kapighatian, buong bansa, kunwari, nalulumo. Alalahanin ninyo ang sinabi ng ating dakilang Diyos. Maliwanag ang sabi ng Diyos sa aklat ng Ebreo, nagalit ako sa lahing ito. Basahin ninyo. Ebreo 3:10. Di pa kayo natututo hanggang ngayon? Puro rebulto pa rin kayo. San tambakan, santo ninyo ninyo. Anong magagawa niyang rebulto ninyo? Kung anong ayaw ng Diyos, yun ang pinaggagawa ninyo. Ang ipinangangaral ninyo, puro kaisipan ninyo. Hindi, ni minsan, wala akong nakitang nagbukas ng Biblia sa inyo. Puro kayo daldal. Puro pa sarili, mahalin ng mahihirap. Ganyan, alam na namin yan. Hindi maliligtas, hindi dahil sa ikay mahirap. Kilalanin mo
kung paano makakapiling ang ating dakilang Diyos pagkamatay mo. Yung pangangaral ninyong pag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay nasa piling na ng Diyos. Pag-usapan natin yan. Hindi nyo alam kung saan ang kaluluwa ng tao. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi ninyo. Nasaan ang kaluluwa ng tao pagka namatay? Madalas, pati mga artista, mga matataas na tao, salamat naman, alam namin ang kaluluwa niya naroon na sa langit, kapiling ng Diyos. Naku, makapagsasalita ka lamang ng masakit, sasabihin ninyo, masyadong masakit kaming magsalita. Masakit ang katotohanan hanggang ngayon, hindi nyo matanggap. Sino mo yung rebulto kapares ng piyesta sa Quiapo? Nang maglabasan sandambak pa lang may itim na at meron pang kulay brown at meron pang maliit, meron pang malaki. Sandambak na, nako, magbasa po kayo ng Biblia, kakabagan nawa kayo ng Diyos. Kaya nga po, sa pagpapatuloy, ano po ang ating patuloy na mababasa? Doon sa mga pinapaging banal na, doon sa mga sangkap na ng kanyang spiritual na iglesia na dili ba't ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang kanilang mga damdamin? Ano ang kanilang lubusang pananampalataya? 8:6. Sa unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. So ngayon, sino ang Diyos? Tapos kung sino-sino, meron pa kayong Diyos na nakita daw ninyo sa puno ng saging. Meron pa kayong kung ano-ano pa yung mga pinakikita ninyo, medyo kung ano-anong mga milagro. Ano ang mga naging kalagayan ng napakaraming taong ito? Kayo na po ito, mga Katoliko, mga Presbyter, mga Metodista, mga Protestante, mga kung ano-anong relihiyon kayo. Saan-saan na po kayo nangaparoon ng halos lahat ng tao nang dahil sa paglilingkod, pagsamba, at pagluwalhati sa ibang mga Diyos. Sa ibang ama. Sa ibang ama. Tulad po nung Papa sa Roma. nagpunta dyan yung Papa, hindi niyo ba napansin? Siya na news ninyo Ba't niyo pinagkaguluhan? Si Apostol Pablo, ibig niya, huwag siyang mapansin Magbasa kayo ng Biblia. Ibig ni Pablo sa kanyang pagdalaw sa mga iglesia, sa mga kapatiran, na maging sa kanyang pangaral, hibi incognito, huwag siyang mapansin. Kung hindi, ang salita, ang pangangaral, ang lubusang ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo na Not his personal ikakikilala sa Kanya. Wala siyang hangad. Lubusang maparangalan siya. Ang lingkod ng Diyos ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Salita ng Diyos. Yung po ay salita ng Diyos. At siya po ay tahimik. Siya po ay mapakpakumbaba. Hindi. Pero mo, lahat ng nakasulat sa Biblia, nasa inyo. Yung pagdadamit ninyo, basahin sa Biblia. Paano kayo magsipagdamit? Nasa Biblia kayo. Cemetery yung pinaputihan. Katulad nga ninyo, nakasulat din sa banal na kasulatan. Sa labas, mapuputi kayo, pero sa loob, mga bulo kayo. Nangangamoy kayo sa kabahuan ninyo. O dito sa Los Angeles, isang kardinal, hindi na namin naririnig. Bakit? Pinagtakpan ng napakarami niyang mga paring nasa sa ilalim niya. Saan? Sa napakaraming kaalayan na mga pinagagawa ng kanyang mga pare. Pedophiles. Mga pedophilia rito, yung mga pare dito sa Los Angeles. And he is a well-known cardinal here. But where is he now? Nakagarahe. Mismo, yung kanilang papa, pamunuan, nahihiya. Ginarahe siya, hindi na siya naririnig ngayon. Ganyan ba? O baka inilipat lang. Baka inilipat sa Africa. Mga kaibigan ko. Sana hindi kami galit sa inyo. Ang nais lamang namin mabuksan ang inyong puso't kaisipan. Yakapin na ninyo. Sampalatayanan na ninyo na iisa ang kaparaanan. Ang kaparaanang ito ang hinahanap.
Ito ang ibig ng Diyos at hindi yung sinusunod natin ang mga utos at ang aral ng mga demonyo gaya ng nasusulat sa aklat ng Timoteo, Kapitulo 4 at ang versikulo ay 1 hanggang 3. Mababasa niyo ron, yung mga uri ng tao na yan. Kaya nga po, bakit nagkaganito ang napakarami? Na katulad ng nasa saad sa banal na kasulatan kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Saan na nga paroon ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang mga pagkakaalam sa kanilang relihiyon? Sagot, Romanos 1:21. Tignan ninyo kung hindi ito patungkol sa inyo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Yung mga Katoliko, sabihin nyo, inaatake namin kayo. Eto, totoo naman ito. Ting kakausapin namin kayo. Pare-pareho naman ng Diyos. Kayo may Diyos, kami may Diyos din. Hoy, iba ang Diyos nyo sa Diyos namin. Santambak ang Diyos ninyo. Bakit? Eto ang katunayan na. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan. Binaliwala ninyo ang Diyos. Yung bang ginawa niyo sa Quiapo? Yung bang ginawa ninyo nang dumating ang Papa ninyo? Pinuri ba ninyo at niluwalhati ba ninyo ang Diyos? Nagkaroon pa ng malaking rebulto na yun daw ang Kristo. Ay, nako. Niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Uniko ng Diyos, kanino niyo ko itutulad? Tapos naglalabas kayo ng malaking rebulto at hindi lamang isa. Sandambak na rebulto, hindi pa nagkasya. Naglagay pa kayo ng mga maliliit na santo ninyo, yun daw bata ang Kristo. Ano kayo? Totoo ang aming ipinangangaral sa inyo sapagkat binabasa po lamang namin ang kalagayan ninyo ngayon. Ano ang kalagayan ninyo? Maliwanag. Niwalang kabuluhan ninyo. Niwawalang kabuluhan ninyo ang Diyos. Bakit? Ano ang gusto ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, siya mismong nangaral, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Saan sasambahin? Sa kanyang Espiritu. Saan ba? At sa kanyang mga katotohanan. Ano ang kanyang mga katotohanan? Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangangaral, yung kanyang mga niloloob na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Ebanghelyo. Yun ang dilibat na susulat sa mga banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo. Kaya nga sa 1:17, sa 10:17 rin ang aklat ng Roma, anong nasa doon? Makikinig saan? Sa turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo kung kani-kanino po, meron pa kayong yung tawag dito, may listahan pa kayong ginawa raw sa Roma. Kayo nagpapaliwanag doon sa pagkaantawa niya namatay, pwede pang Hanguin sa purgatorio. Kung nasa purgatorio, pwede yun daw kaluluwa ililipat muna sa isang bagay at doon na idadalangin. Oy! Pag ang tao namatay, paninindigan namin sa aral at turo ng ating Panginoong Diyos na wala nang magagawa pang iba. Ang mga buhay na tao, wala nang partisipasyon. Kung ano ang kanyang naging buhay nang siya'y buhay, doon siya hahatulan ng Diyos. Kaya yung salapian lang yan. Puro kayo idadasal yan. Pero ba, namatay ng unang araw, pagkaraan ng 40 araw, ipinagdasal. Yung ibang mayaman, kinuha pa ng pare, may bayad yung pare. Pagkaraan ng 1 taon, babanglok sa araw. Sige, ano interesan? Kung siya nasa imperno, ilipat mo po sa purgatorio, dali mo na po sa kanyang pili. Kung dumating ang pangalawang taon, kung siya po ay nasa imperno, ilipat po yun, dali po niyo. Taon-taon. Ninadalangin ninyo. Negosyo. Ang tigas ng ulo. Nang mahal ninyo sa buhay, yung kaluluwa niya, dinadala nyo lagi sa paraiso, pagkatapos taon-taon, yung pala, nasa impyerno ulit. Abay, gusto sa mainit, ayan nyo na siya ron. Mahilig din lang kayo sa mga ganyang aral. Pakwarta kayo ng pakwarta. Hindi kami nagtataka.
Kaya nga po, alam ba ninyo kung ano ang nangyayari dito sa mga taong ito na tuwirang ang Diyos ay binaliwala? Nangakinig sila sa mga aral ng demonyo, sa mga salit-saling sabi. Yan po ang nasasaad sa aklat ng Tito 1:14. Basahin po ninyo. Ano sabi rin? Huwag mangakinig sa mga salit-saling sabi. Ibang mga aral na. Yung obispo ninyo sa Maynila, kung ngingiti-ngiti pa. Yung kardinal ninyo rin, ano ba ang pinagdadaldal niyan? Sabihin sa kanya, magbasa siya ng Biblia. Kung ano-ano mga pinagdadaldal niya, wala naman sa Biblia. Yung pinangingiti niya ang mukha niya, etc. Ganyan ganito, ganyan ganito. Naku po, kaya ayan, diyan kayo, nahirati kayo. Diyan sa mga arte-arte ng mga mukha niya. Pagkatapos na, yung isang, ito si Sostenes daw, Cardinal Sostenes, lahat ng sasalubong magdala ng Santo Niño. Oy, saan mo nabasa yan? Baka bigyan mo ako ng kalendaryo kung saan mo nabasa yan. Bigyan mo nga ako. Pag nakita mo yan sa banal na kasulatan, ako mismo magpapatira pa sa'yo. Kung anong ayaw ng Diyos, yun na ipangangaral mo. Magdala ng Santo Niño. Kaparte ka sa negosyo ng pagawaan niya, Santo Niño na yan. I challenge you. Ngayon, kung papaanong ang Israel mismo na nagsitalikod sa tunay na Diyos at nagsipaglingkod sa mga Diyos-Diyusan din na tinatawag noon ng mga Baal, gayon ang daranasin din ng lahat ng mga tao na malayo ang tuwirang pagkakilala, pananampalataya sa isang tunay na Diyos. Ito ang nasasaad sa Hebreo 3:10. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking daan. Hanggang ngayon nga, hindi nyo alam kung ano ang gusto ng Diyos. Ang gusto ninyo, ang gusto ng mga nangangaral sa inyong salit-saling sabi. Yun ang sinusunod ninyo. Kaya ano ang sabi pa ng Diyos? Kung paano ang ginawa ng kanyang mga kababayang Israelita noon. Ano ang sabi sa aklat ng Jeremias 7:15? At aking kayong itatakwil sa aking paningin. Kaya kayong mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, tignan ninyo ang bayan natin. Alam nyo dito, sa bansang Amerika, here in the foreign land, ayaw na ho sana naming makikinig ng balita dyan. Puro nakawan, puro patayan, puro snatching. Wala kakwenta-kwenta, mismong babae, sinasakal, pinapatay, ninanakawan. Pagkatapos, ang mga mambabata, siya rin palang mga magnanakaw. Ang mga alkalde, magnanakaw. Ang vice-presidente. Ayan, kayo na. Nako, ewan ko sa inyo. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Kayo'y aking itatakwil sa aking paningin. Bakit? Sa 7:17, hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ano ba ang ginagawa doon? Pakinggan ninyo. Ito, ginagawa sa Pilipinas. Makinig kayo kung ito'y ginagawa ninyo. Ito, derechahan. 7:18 ng aklat din po ng Jeremias. Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy. At ang mga ama ay nangagpapaningas ng apoy. At ang mga babae ay nangagmamasa ng masa. O nagtitimpla at naggumagawa ng tinapay. Upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit. At upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos. Yung mga piyesta-piyesta ninyo dyan. O sige, sino magsasabing kasinungalingan ng mga pinaggagawa ninyo? Palibasa yung mga leader ninyo, yung mga pare ninyo, yung mga arsobispo ninyo. Ano ba pinangangaral niya? Bakit hindi ipangaral ito? Kaya nung minsan natatandaan ko, nung ako'y nangangaral dyan, maging ang ama ko, natatandaan ko, binanggit din sa amin.
nang binabasa ito, nang ipakilala ang mga katotohanang nasusulat sa mga banal na kasulatan. Anong sabi mismo ng mga Katoliko? Aba, bakit ito hindi pinangaral ng mga pari sa amin? Uhaw na uhaw kayo sa katotohanan. Bakit? Sapagkat ang inyong mga pinuno maliwayag sa banal na kasulatan, utos, aral ng mga demonyo ang mga ipinangangaral sa inyo. Ayang Batikano, baka kala nyo wala sa Biblia yan. Yan nga po ang nakaupo, yan ang babaeng nakaupo sa 7 bundok. Basahin ninyo ang Apokalipsis. Basta babaeng pinag-uusapan sa Biblia, ang ibig kong sabihin noon, Iglesia. What is the city of 7 hills? Sinabi ko na sa inyo kanina. Roma, maging sa history ninyo. Sa internet nyo, alamin nyo, madaling nyo malaman yan. The city of 7 hills. No other than the Vatican City. Ano ba yung Vatican City niyan? Rome! Kaya nga po, ang sabi pa po ng ating dakilang Diyos kay Jeremias noon, kaya 7:16, kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Kaya kaming mga mangangaral sa inyo, narinig niyo ba kaming idinalangin namin ng bansang Pilipinas? No! Ang idinadalangin namin, mabuksan ang kaisipan ninyo at ang puso ninyo. Kahabagan kayo ng Diyos, sapagkat ang mga leader ninyo nakaluklo saan? Sa apoy, sapagkat sila ang nangangaral ng kadiliman. Alam na ninyo yan. Di lang ninyo matanggap. Wala na kaming magagawa. Kung hindi pa rin ninyo matanggap ang katotohanang inilalahad sa pamagitan na rin ng kasalukuyang kaalaman na nakakarating sa inyo. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sa mga huling araw, ipangangaral ang mga salitang ito, ang mga banal na kasulatang ito sa buong sanlibutan. Kaya nga meron ng internet eh. Nobody can now not deny that he has not heard, nor he even mentioned this kind of preaching that you are hearing from us. Wala na. Katamaran na lang ninyo. Talagang ayaw na lang ninyo ng kaliwanagan. At dito po sa aklat pa ng Ebreo, ano pa po ang ating maitatanong? Ano na ang sabi pa ng banal na kasulatan? Aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yung kapahingahang binabanggit dito, yun nga po ang buhay na walang hanggan, hindi na makakapiling. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Diyos, na siyang nangako ng buhay na walang hanggan. Sa galit niya, etsapwera na kayo, pagkat patuloy kayong hindi kumilala sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, bakit po sinasabi sa ating paksa sa Juan 14:6? Sino man ay di makaparoroon sama, kundi sa pamamagitan ko. Ano po ang tanong? Wala niyang makakapasok. Wala makararating sa kanyang Ama, maliban sa pamamagitan ko. Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Ano po ang Juan 14? Ganito po naman ang ating mababasa. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya naman pala ang sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan lamang niya makapapasok. Saan? Sa kanyang kapahingahan, sa kanyang buhay na walang hanggan, o sa pamamagitan po lamang niya makararating ang tao
sapagkat maliwanag po ang wika po mismo ng Panginoon. Ako ang daan, I am the way, at ang katotohanan, the truth, at ang buhay, and life itself. Kaya nga po, anong uri po ba ng daan, katotohanan at buhay? Pansinin ninyo, wala po kaming pinaliliwanag sa aming pansariling kaisipan. Anong uri ng daan, katotohanan at buhay? Ang Panginoong Hesukristo. 1:5:20. Tignan ninyo, ang lubusang pagkaunawa nino noon pong mga taong Apostol. nasa sa Kanya. Tignan ninyo ang paliwanag ni Apostol Juan sa unang Juan 5:20. Ano po ang sabi niya? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Sino nga po yung anak ng Diyos na yon na nagbigay ng pagkaunawa? Yun nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Upang ating makilala siya na totoo. O siya na nga, siya na nga niya ang totoo. Ano pa? At tayo'y nasa Kanya na totoo. Tayo'y naging kasangkap niya na totoo. Kasapi niya. Espiritual. Kasama. Yun ang ating naging relihiyon, yun ang ating pananampalataya na siya'y lagi-lagi nating kasama. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo, sa ating Panginoon Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Amen. At ang buhay na walang hanggan. Amen. Sabay kapiling ka ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi ka makakarating sa Kanyang buhay na walang hanggan? Kapiling ka. Sapagkat kung ang isang tao ay tuwirang tatanggapin ng isang katotohanan na kinakailangan siya ay maging sangkap ng kanyang espiritual at banal na katawan na dilibat, yun nga po ang iglesia na ang Pangulo noon ay ang ating Panginoong Hesukristo, gaya ng nasa saad sa banal na kasulatan sa 1:14 at 1:18 ng aklat po ng Kolosa, na nandoon ang kapatawaran na ng ating mga kasalanan. Nilinis na po tayo sa magitan ng Kanyang dugo. You have to be a member. You have to be a part of the church. Kung ang church may Iglesia Metodista, Iglesia ni San Manuel, Iglesia ni Benedict, liligtas ka ba ni Benedict? Yung Benedict na ibulok pa hanggang ngayon. Bubuhayin pa rin yun. O yung kalusad ninyo, yung dinadalanginan ninyo, o yung ruwis ninyo, o yung gagawin pa ninyo mga papa. Balita ko, mayroong babaeng naging presidente sa Pilipinas, susunod, gagawin santo, no, dadalanginan man ninyo. Ewan ko sa inyo. Ako, tao, Diyos pa! Sabi ng Diyos, masakit din magsalita ang Diyos, baka akala ninyo, huwag mong ipanalangin sila. Kaya hindi namin kayo pinapanalangin. Naantig namin ang kalooban ninyo. Yun ang katotohanan. Sasabihin nyo kami, masyado kaming mangaral. No! We are bearing this tirage against us because we have to follow God first before you, bago kami sumunod sa mga tao. Kaya nga po, tanda ninyo. Ano pa ang kasunod at nararapat natin pong malaman sa ating pong pag-aaral? Ano po? Katulad ng nararapat mahalaga na tayo kinakailangang maging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, papaano po ngayon ipahahayag ng Biblia ang Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos, buhay na walang hanggan, at katotohanan na kailangang lakaran ng bawat tao para makarating sa Ama? Hebreo 10:19. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Tingnan ninyo, kapatiran na po ito. Yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo po, meron na po tayong karapatan. Tayo po ay maaari ng maging sangkap nga po nung Kanyang banal na iglesia. At doon, katulad ng inyong nangarinig na, tuwiran
nagkakaroon po ang isang tao sa pamamagitan ng iglesia na dililibat. Ang Pangulo noon ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yung iglesia ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, tayo o kayo, kung kayo po ay sasangka, kung kayo po ay sasampalataya, kung kayo po ay mababautismuhan, ano po ang mangyayari sa inyo? Ginigiba na nga po yung nakapagitang mga kasalanang nagawa ng tao. Binabaliwala na po yun ng Diyos. At anong nangyayari? Nang maalis na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, that is the only time that the blood of Christ has meant to any person in this world, except that he joined the Church of God in Christ Jesus. Through that manner, he became a new man. 2:11-16 ng Epeso po, mababasa ninyo ron. Sa Epeso 2:11-16, ang isang tao po ay nagiging isang taong bago. Kaya nga po ang iglesia, yung nasa saad po sa aklat ng Isaiah 46:11, na tumatawag ng isang ibong mandaraget, hindi po tao yun. Hindi po obispo yun. Nang nagsasabing siyang ibong mandaraget, hindi po. Iglesia po yun. Bakit? Anong katotohanan? Aklat po ng Mateo. Sa huling talata ng aklat po ng Mateo, maliwanag po ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iglesia, hindi tao. Hindi namamatay. Hindi namamatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi nga po dito sa ating binasa, dito po sa 46:11, kung mababasa ninyo, dito nga po sa 46:11 ng aklat nga po ng Isaiah, maliwanag na maliwanag po ang doon ay ating mababasa. Ano ang ating tuwirang mababasa po doon? Pakinggan ninyo. Maliwanag po ito, 46:11. Ganito po ang karuktong. Ang babasahin ko, 46:12. Ganito po ang ating mababasa. Sa 11 na tumatawag na isang ibong mandaraget. At sa 12, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay ang kaligtasan ng Sion na ukol sa Israel na aking kalwalhatian. Akin pa rin, Diyos pa rin ang nagsasalita. Iglesia, sa mga huling araw, maliwanag ang kanyang sinabi, at ito'y sinasampalatayanan namin hanggang sa kahuli-hulihan ng sanlibutan. Kapi-kapiling namin sa pangangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ano pa po ang tuwirang maitatanong natin patuloy sa ating mga pagbabasa nasa pamamagitan sa 10:20, na dahil nga po sa iglesyang ito ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga huling araw na ito, na tuwirang sinalita po at ipinangaral din ni Apostol Pablo sa 10:20 ng aklat po ng Hebreo. Ano po ang kanyang ipinangaral at hanggang ngayon ay tuwirang sumasa atin. At sa pamamagitan ng daang bago at buhay. Ito nga po yung tunay na daang bago. Hindi yung dating daan. Luma na po yung dating daan. At sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa
sa kanyang laman, sa 21, at siyamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Amen. Tignan ninyo, Diyos pa rin ang pangulo. Hindi yung kung sino-sinong papa, kung sino-sinong kardinal, kung sino-sino. Yung papa, nagugulat ako sa inyo. Ginawa na ninyo Diyos. Hinahalikan ninyo, niluluhuran ninyo. Magbasa kayo ng Biblia. Si Apostol Juan nang lumuhod sa anghel. Ano sabi ng anghel? Hoy, bumangon ka! Ako man! Utusan din ako ng Diyos! Anghel na yon. Tapos itong papang ninyong pinakikita sa TV, hinahalikan ng sinsing. Niluluhuran ninyo, hinahalikan ninyo ang kamay. Magsama-sama kayo. Naroon pa rin ang aming pag-ibig sa inyo. Tanggapin ninyo sa hindi. The mere fact that we are doing this way, you will always say, we preach too much, we harang too much. Let it be. Because as we said, masakit ang katotohanan. Yan din po ang salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kaya nga po ayon sa Panginoon, ano ang kanyang utos para makatiyak na tayo po ay makakarating sama? Ano po ang katiyakan? 1:5:39. Paano po kayo, naming mga kaibigan? Paano kayo makakarating sama? Sulat po ninyo to, 1:5:39. Saliksikin ninyo ang kasulatan. Nakita ninyo, lagi namin sinasabi, basahin ninyo. Saliksikin ninyo. Kung wala kayong kaalaman, dumalangin muna kayo. Baka kahabagan kayo ng Diyos. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano yung mga kasulatan na yun? 34:16 sa aklat po ng Isayas. Ano pong nasa sa doon? Saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Hindi ito magkukulang sapagkat pinisan ng aking bibig at binuhusan niya ng kanyang lubusang banal na espiritu. Hindi mangangailangan ng anumang mga kasama o mga kuro-kuro ng mga pare ninyo, ng mga obispo ninyo. Derecha, salita ng Diyos ang makikita niyo ron. Yan po ang kaparaanan. Kung kayo manunumbalik pa rin sa mga salit-saling sabi, wala nang magagawa. Talagang suko na, madilim na talaga ang inyong puso at ang inyong mga kaisipan. Ngayon, bakit po baga naman ipinag-uutos ng Panginoon na ating basahin, na ang ibig pong sabihin nga ay pag-aralan, pakinggan at lubusang unawain ang mga banal na kasulatan? Bakit ito ang kaparaanan? Ito po ang ipagpapatuloy sa pamagitan po ng kanya ring isang lingkod, si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Purihin, parangalan at ating patuloy na sambahin ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kagalingan at kalakasan ng lupang katawan at tibay ng pananampalataya kay kapatid na Prospero upang minsan pa ay magkaroon ng kabuluhan ang pagkalalang sa kanya, higit na nga ang paggamit ng Diyos sa kanyang tinig. Salamat sa ating Panginoon at bagaman ito na nga po ang mga huling araw, binibigyan pa ng pagkakataon ang mas maraming mga tao na araw-araw po ay nangapaparagdag para makarinig ng katotohanan ito upang maganap ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:14. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian at kung magkagayon sa buong santinakpan, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan sa pamamagitan nga po ng internet, karunungan na pinalago ng Diyos. At kung magkagayon ay darating ang biglang pagkawasak. Mga kapatid, ito na po ang mga huling kapanahunan. Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana
taon humigit kumulang 323 nang pasimulan ni Emperador Constantino at ng naghali-haliling mga emperador ng Roma. Mga kapatid, magmula noon hanggang ngayon, ito ang tinatawag ng mga tao na mga pantas ng tinatawag na sanglibutang ito, ang Iglesia Apostolica, the Established Church. Ito po ang iglesia na sa pulpa ng una ay talagang napakatibay. Sapagkat sa pamamagitan nga po ng mga tabat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Roma, at sa kapangyarihan ng Inquisition sa Espanya, napakaraming kaluluwa ang binihag ni Satanas. At pagkatapos nga po noon hanggang ngayon, naghahari pa ang kapapahan sa lupa. At hindi nababanggit ang tinatawag na Protestantismo. 1521 nang sumigaw si Martin Lutero ng 75 katiwalian at kabulukan ng kapapahan at ng Iglesia Apostolika. Sila po ang tinatawag na mga pasimula ng reformasyon sa Iglesia. Ngunit, sila'y galing sa Iglesia Apostolika Katolika Romana at sila rin ang itinuturo ng Apokalipsis na anak ng dakilang Babylonia. Kaya nga po hindi katakataka, itong mga Protestante, mga Trinity, mga Metodista at kung ano-anong pangalan ng Protestantismo, may mga krus. Di ba ninyo nakikita yan? At ang marami, nagbibinyag din ng bata, kumakain din ng dinuguan. At marami rin silang mga pagkakilala at pagsamba at mga pagpiesta-piesta kay Birhen Maria. Kaya wala rin pong pagkakaiba, mga kapatid, na sila po magmula noong 1521 hanggang ngayon. Makinig tayong mabuti, nangangaral pa. Kilalang kilala sa buong sanglibutan. Wala pong bansa, wala pong bayan, maski maliliit na isla, magmula sa mga bundok hanggang sa mga karagatan at mga ilog, at sa mga tinatawag na mga yungib sa bawat bansa sa ibabaw ng sanglibutan na hindi nakakakilala sa Katolisismo at Protestantismo. Kilalang kilala na sila ng lahat ng tao, pero hindi pa rin natutupad ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. 24:14, ipangangaral ang evanghelyong ito sa buong sanglibutan. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? Bakit wala pa ang ikalawang pagparito? Mga Katoliko, magmula nung araw hanggang ngayon, kilalang kilala, naituro na nila ang ebanghelyo ng mga kapapahan. Pero wala pa po ang ikalawang pagparito. Ang mga Protestante, 1521. O yung mga iglesia ng tao. Yung iglesia ng tao, si Kristo tao, yung obispo, sugong anghel. Namatay yung obispo, inihalili yung anak, sugong anghel. Namatay yung anak, inihalili yung apo, sugong anghel. Parang ang iglesia itinayo ng Diyos pag-aari ng isang pamilya lang sa balat ng lupa. Mag-isip kayo mga kapatid. Itinayo daw yung iglesia nila 1914. Mga kapatid, sang-ayon sa kanila, o 1918. At ngayon, milyon-milyon ang membro sa buong mundo, pero hindi pa rin nagugunaw ang mundo. Meron pong hinihintay ang katotohanan. Tulad ng ating paksa, na binasa ng ating minamahal na kapatid na unang nagsalita, San Juan 14:6, sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi pa po nagaganap ang tinatawag na pangangaral ng katotohanan. Hanggang ngayon po ang mga Katoliko, ang dami nilang Diyos. Hanggang ngayon ang mga Protestante, katulad din ang mga Katoliko. Mga tagapakinig at mga magulang, ang kapurihan inilalagay din sa mga tao, sa kanilang mga Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy letter, si Kristo anak lang ng kalpinter. Wala pa pong nakapagtuturo ng katotohanan
na mayroong iisang Ama, na maliban sa pamamagitan ng Panginoon, hindi tayo makakarating sa Ama. Sa makatwid baga, ito nga ang ating pinakikinggan sa umagang ito. Mga tagapakinig, at kung matutuhan na, kung makarating na ang ebanghelyong ito, ang katotohanan ito, na mayroong iisang Ama, na siya rin ang tinatawag na nagkatawan tao at nagtayo ng kanyang iglesia, na walang iba kung hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa anumang sandali, tandaan ninyo, darating ang biglang pagkawasak sa kapanahunan natin sa huling araw nito. Huling iniwan sa atin ang unang nagsalita para makilala natin ang tinatawag na Ama. Kinakailangan po magbabasa tayo ng banal na kasulatan. Romanos 10:17. Kung bakit mahalaga ang kasulatan, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Kung ang isang tao ay walang pananampalataya, ano ang pananampalataya? 11:1 ng Hebreo, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga hindi nakita ng mata. Wala pong nakapagturong iglesia kung ano ang tinatawag na pananampalataya. Hindi po natin matatawag na pananampalataya na ikaw ay sumasampalataya sa tao. Ikaw ay kumikilala sa Papa. Ikaw ay kumikilala kung kani-kaninong mga larawan at mga rebulto. Na ikaw ay kumikilala sa obispong sugong anghel. Si Kristo ginawa ninyong tao. Hindi po pananampalataya yan. Nakita ninyo yan. Pero ang katotohanan, kailangang magbasa tayo ng Biblia. 34:16 ng Isayas, hindi mangangailangan ng kasama, kompleto, hindi na kailangan ang mga isinulat ng mga pare at mga papa at ng mga obispong tao. Kaya kami sa iglesia, isa lang ang aming pinagbabatayan, ang mga banal na kasulatan. At nang dumating nga ang ating Panginoong Jesucristo, sa San Juan 5:39, siya mismo ang nagsabi, basahin ninyo ang mga banal na kasulatan. Makinig tayong mabuti nang salitain ng Panginoong Jesucristo ang 5:39, humigit kumulang anyo 30 hanggang 33. Nang pagpapasimula na ibig na niyang turuan ng mga apostol, wala pa po ang New Testament noon. Nag-aaral ba kayo? Nakikinig ba kayo? Nang panahon ng ating Panginoon, hindi pa napapasulat ang aklat ng 4 na ebanghelista. Bakit sinabi ng Panginoon, basahin ninyo ang mga banal na kasulatan? Ay alin ba ang mga banal na kasulatan? Yung matandang tipan. Bakit? Inaakala ninyo na ano? Mayroon kayong buhay na walang hanggan. Saan? Sa matandang tipan. Huwag kayong magugulumihanan, mga kapatid, sapagkat malimit ninyong mapakinggan sa amin, natapos na ang 2 tapyas na bato nang magkatawan tao ang Kristo. Tinapos na ang pangingili ng araw ng Sabat. Tinapos na ang pakikipagtipan ng pagtutuli sa ari ng mga panganay o ng mga lalaki na ipinag-utos magmula kay Abraham hanggang sa kanyang binhi. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo nang magkatawan tao at ipanganak pagkatapos ng 8 araw, dinala sa templo, tinuli. Bakit? Nakasama siya sa utos ni Moses, mga kapatid, sa tipan na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Abraham. Sinunod ng Panginoon. Siya mismo tinuli pagkatapos ng 8 araw. Datapwat nang dumating ang Panginoon, sinabi niya, basahin ninyo ang matandang tipan, basahin ninyo ang mga kasulatan. Inaakala ninyo, meron kayong buhay na walang hanggan at ang matandang tipan, ang mga kasulatan, ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga hindi po pwedeng paghiwalayin. Ang matandang tipan, kailangan kasama ang bagong tipan. No book can exist without its others.
ang 66 aklat na pinagsama-sama, ito ang sinasabi sa Isaiah 34:16, pinisan ng kanyang espiritu, iniutos ng kanyang bibig sa iba't ibang propeta, sa iba't ibang panahon at iba't ibang taon, hindi nagkita-kita, pero nabuo ang 66 na aklat, ang wika ng Panginoon. Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin na kasama na siya ng magkatawang tao, at ang kanyang buhay napasulat na sa pamamagitan ng 4 na ebanghelista at ni Apostol Pablo at ng iba't iba pa na mga propeta ng kanilang mga kapanahunan. Ano ba? Ano ba ang napatutuhanan natin sa ating Panginoong Jesucristo na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Huling mga talata na aking babasahin sa inyo. Basahin po natin, ha? Makinig tayong mabuti. Deuteronomio 18:17. At sinabi ng Panginoon sa akin, humigit kumulang mga 1,000 taon bago nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, ang lalaking si Moses pinagpaunawaan ng Diyos. Moses, sabihin mo sa aking bayan, ano ang sinabi ng Panginoon kay Moses? 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Magtatayo ako ng isang lalaki na gaya mo sa gitna ng Israel. Gitna ng Israel. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, sa 12 angkan siya ang angka ng Huda, halos kalagitnaan, pampito kung hindi ako nagkakamali. Sa gitna nila. At ano ang gagawin? Ilalagay ko ang aking salita sa kanyang bibig, at kanyang sasalitain ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. At niliwanag pa man din 18:15, ang wika ni Moses, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna sa iyong mga kapatid na gaya ko. At anong gagawin? At pag nagsasalita na sa inyo ang propeta nito, sa kanya na kayo makikinig. Nagkaroon man ng kaganapan yan? Sino ba yan? Sino ba yung hinuhulaan na palilitawin ng Diyos? Alam po ninyo, sa huling araw na ito, maraming nagtayo ng iglesia. Meron pa nga dyan, Iglesia ni Cristo. Isipin ninyong sinabi, siya raw ang tinatawag na sugong anghel o siya raw ang ibong mandaragit. Isipin ninyo yan, yung mga obispo sa huling araw, yung kapurihan na para sa Diyos at para sa Panginoon, kinukuha nila at inilalagay nila sa kanilang mga sarili. Ang pagkakaiba lang, itong hinuhulaan sa Biblia ay walang kamatayan. Kamukha ng binanggit ni kapatid na Prospero. Sa Mateo 28:19 hanggang 20, sinabi ng Panginoong Jesucristo habang siya'y pumapanik sa langit, naririto, ako'y sumasa inyo palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Kaya nga po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung ibong mandaragit, yung taong bago, yung mga taong masasama, at ang ating Panginoon Diyos na ginawang iisang katawan, ito po ang ibong dumadagit ng inyong mga kaluluwa, walang kamatayan. Hanggang sa huling panahon ito, siya ang ating obispo, siya ang ating pastor. Hindi kamukha ng maraming relihiyon, palibhasa sa lapian. Ang pangalan ng iglesia, ang ari-arian, nasa pangalan ng kanilang pinuno, sapagkat salapi. At hindi katotohanan ang itinuturo sa inyo, kung hindi, ang kayo, mga kapatid, ay maging palabigasan nila. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng iba. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Sino nga po ba itong natutuhan natin na mahalaga pala? Magbasa tayo ng Biblia. Makikita natin ang buhay na walang hanggan. Sino ba yung sinabi ni Moses? Itatayo ang isang lalaking katulad ko sa gitna ninyo?
at pagdating niya sa kanya na kayo makikinig. Buksan natin ang aklat ng mga gawa. 3:22, mga huling talata, mga kapatid, na aking babasahin. Pagtiisan po natin. Maganda po ang ating napapakinggan. Tunay na sinabi ni Moses, 3:22 ng gawa. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At sa 20, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo. 5:29 ng Juan. Basahin ninyo ang matandang tipan. Deuteronomio 18:18, Deuteronomio 18:15. Ipakikilala sa inyo ni Moses, may darating sa gitna ninyo. Basahin ninyo ang wika ni Moses pagdating ng lalaking yon. Sa kanya, kanino? Kay Kristo Jesus na kayo makikinig. Masusumpungan ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga ang Biblia. Nagtataka kami, bakit itong mga Katoliko hindi nagbabasa ng Biblia? Bakit ang iglesia ng tao, may kapatid kami dyan, no? May kapatid kami mismo ni kapatid na Prospero, may kapatid kami nariyan sa iglesia ng tao, sa iglesia ni Manalo. Hindi sila pinagbabasa ng Biblia. Mga kapatid at mga magulang at ang iba't ibang mga reliyon, ayaw nilang matuto ng kaliwanagan ng mga miyembro. Bakit? Ayaw ninyo na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga nasasakupan ninyo. Mga magulang at mga kapatid, ayaw ninyong makilala nila, alin? Yung Ama, nag-iisang Ama, na sa pamamagitan niya, lamang tayo makakapasok sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Huling tanong, ano ba ang mangyayari sa mga taong ayaw magbasa ng Biblia? Ano ang kahihinatnan? Ano ang ibubunga sa mga kaluluwa ng mga tao na ayaw kilalanin ng Kristo? Ayaw magbasa ng Biblia? Ayaw mag-aral? Napakatatamad! Mas maganda pa sa kanila yung maniwala sa salit-saling sabi, sa tinatawag na mga milagro, sa tinatawag na mga rosaryo, sa tinatawag na mga penitensya. Tinamaan ng sinalibad lang, lahat ng ayaw ng Diyos ginagawa ninyo. Ang Panginoong Jesucristo mismo yung nagsabi, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay magaang. Hindi kayo pipilitin ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo uutusang magbigay ng ikapo. Hindi kayo uutusang saktan ninyo ang inyong katawan. Hindi kayo uutusan ng ating Panginoong magbutil-butil ng rosaryo. Hindi kayo uutusan ng Panginoong paulit-ulit na panalangin 1,500 kay Birhen Maria. Wala! Ang pamatok ng Panginoon magaang. Susunod lamang kay sa akin, Juan 12:26, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Makikinig tayo sa Kanya, at kung hindi tayo makikinig sa Kanya, ano ang ating kalalabasan? Buksan natin 18-19 ng Deuteronomio. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain. Sinong magsasalita ng salita ng Diyos? Yung isusugo sa gitna ng Israel, yung Panginoong Jesucristo. Ang hindi makikinig sa kanyang salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Anong pangalan ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos, Iglesia ng Diyos. At aking sisiyasatin niyaon sa Kanya. Kapag hindi kayo nakinig sa mga salita ng Panginoong Hesus, sisiyasatin ng Diyos sa atin. At kung ano ang pagsisiyasat, yan nga ang tinatawag na araw ng paghuhukom, nakasulat sa aklat ng ating mga gawa. Meron akong aklat na lahat ng sinasabi ko, lahat ng ginagawa ko, lahat ng
isinasakatuparan ko sa aking buhay, nakasulat doon. Sisiyasatin ako ng Panginoon kung hindi ko sinunod ang mga itinuro sa akin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa taong bago o sa ibong mandaragit, kung hindi kami makinig, hindi namin sinundan ang mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Iglesia, sisiyasatin sa atin ito ng Diyos. Mga tagapakinig namin at mga magulang. Kaya nga, maliban po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon kay Apostol Juan mismo, ano ang kanyang ipinagtatagubilin sa atin na napakahalaga, may kinalaman sa ating paksa sa umagang ito. Unang 1:5:21, mga anak ko, mag-ingat kayo. Saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Napakaganda po. Maliban po sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang tinatawag na daan, siya ang katotohanan nasa kanyang buhay, hindi po tayo makakarating sa Ama, maliban po, mga kapatid at mga magulang, sa tinatawag na Panginoong Jesucristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat po ng relihiyon, ang lahat po ng Iglesia sa balat ng lupa, sa tao at kung sa tao, utos, aral ng tao at utos ng mga demonyo. Pag kayo magagalit sa amin, mga kapatid, huling araw na ito, the clock is ticking. And we're running out of time. Tapos na ang maliligayang araw ng sanglibutan. Kaya nga, dito namin kayo inaanyayahan, kilalanin natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang tanging daan. Siya ang katotohanan. Nung araw pa man panahon ng mga apostol, sinabi na ng Panginoong Jesucristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo magsisisampalataya na ako nga siya. I say therefore unto thee, that you shall die in your sins. Buksan ninyo ang aklat ng Juan 8:24. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan, if you believe not that I am He. Kung hindi kayo magsisisampalataya na ako nga siya. 8:27, they understood not that Jesus spoke to them of the Father. Hindi nila naintindihan yung sinasabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo sumampalataya na ako nga ang Ama. Kaya nga sinabi niya, ang sino man hindi makakarating sa tatay ko kung hindi sa pamamagitan ko. Bakit? 10:30, I and the Father are one. Siya rin yung Ama. Mahirap bang intindihin yun? Ngayon, yung mga iglesia ng tao, hindi raw pwedeng maging tao ang Diyos. Kayo naman palang mga iglesia ng tao, ang hirap nyo umintindi. Yung bang nagkatawan tao, tao ba? Yan ang sinasabi ng mga iglesia ni Manalo Iglesia ni Kristong tao. Hindi raw pwedeng maging Diyos. Hindi raw pwedeng maging Diyos ang tao. Yung Panginoong Jesucristo, hindi nga tao, nagkatawan tao. Hindi ko na pwedeng sabihin si Cirilo ng katawan tao. Ba sasabihin nyo si Raulo ni Cirilo at ni Prospero. Tao kayo Hindi pa kayo ang anak ni Amada? Opo. Nanay ninyo? Opo. Tatay ninyo, Cirilo Senior? Opo. Hindi kayo pwedeng maging Diyos. Hindi naman kami nagsasabing Diyos kami. Pero ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Mamamatay tayo sa kasalanan pag hindi natin sinampalatayanan na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bagay magagawa niya. Ito po ang itinuro sa atin. Itinuway basbas. Ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikay naman. Amen. Mag-aawitan tayong muli, mga kapatid at mga magulang. Isang estropa, unang estropa at koro ng 69 sa ating himno. Pagkatapos po mangunguna sa panalangin, si kapatid na Prospero, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo po tayo, mga kapatid. 69.
Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galak. Ang ako'y ang galak sa ating ihahayag kung tayo'y susunod sa kanyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming Diyos. Amang banal Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Muli po kaming nagtitiklop ng aming mga tuhod. Muli po kaming nagpapailanlang ng aming tao-sa-pusong mga pagpapasalamat po sa iyo, aming Diyos. Una-una po, higit sa lahat, amang banal, salamat po at patuloy mo pong pinalalakas, pinatitibay ang aming dakilang pananampalataya po sa iyo. Amang banal, salamat din po, sapagkat, kumbagamat, naratay po ang iyong abang lingkod at ang aming maraming mga kapatiran sa iba't ibang bayan sa buong sanlibutan. Muli mo po kaming binubuhat, muli mo po kaming inaabot ang iyong mga kamay. Itinitindig mo po ang bawat isa sa amin. Binabalik mo ang aming mga kalakasan. Amen. Upang sa gayon, dakilang Diyos, higit sa lahat, makita mo po naman sa amin ang aming tao sa pusong at dakilang pasasalamat po sa iyo. Ama, salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Kaya naman, amang Diyos, una't higit batid namin. Sa kabila ng iyong mga kabutihay, nakikita pa rin kaming nakagagawa, nakapagsasalita, ng mga hindi nararapat sa iyong kabanal-banalang harapan. Amang Diyos, muli aming isinasamo abang tao po kami. Wag mo na po sanang ititig ang iyong mga mata sa marami naming mga karumihan, kundi bagkos linisin mo po kami. Payagan mong maging mabang samyo kami sa iyong kabanal-banalang sinapupunan. Amen. Amang Diyos, salamat po. At muli kami ay nagkaniig na mga magkakapatid. Muli nagampanan namin ang aming mga katungkulang ipahayag ang iyong mga salita at ang iyong mga katwiran. Dakilang Diyos, nasa iyo pa rin po ang kapangyarihan. Mang Diyos, payagan mong magkaroon ng bisa at kapangyarihan. Lalong-lalo na po sa marami naming mga kaibigang nagtsatsaga, nagnanais na tuwirang lubusang kang makilala at lubusang sumampalataya sa iyong katotohanan. Amang Diyos, ito ang lagi naming idinadalangin. Hindi namin hinahangad ang aming sariling kapurihan. Ang nais namin makilala kang lubos, na ikaw ang nag-iisang Diyos sa lahat, na ikaw ang buhay na Diyos, na ikaw ang nararapat sambahin sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amang Diyos, muli po kaming magkakahiwa-hiwalay na mga magkakapatid. At amang banal amin pong isinasamot, idinadalangin sa mga araw na darating sa aming mga buhay. Makikisalamuha po kaming muli sa sanlibutan. Amang Diyos, puspos po ng kabagabaga ng aming mga kapaligiran. Kaya nga po aming isinasamot, idinadalangin sa iyo. Gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo po kami ng ang bawat isa sa amin. Ika po ang lagi ng pumatnubay sa amin. At sa paghanap namin ng aming marangal na ikabubuhay, patuloy mo pong buksan sa amin ang maraming magagandang pintuan ng mga kapalaran. At higit sa lahat, payagan mo pong makita sa iyong mga lingkod
na kami ang iyong mga tinawag, na sa amin makikita nila kung paano nabubuhay ang iyong mga lingkod, na higit sa lahat, sa daan ng katwiran, sa daan ng kabanalan, upang kung magkagayo namang Diyos, ang bawat isa sa amin maging kasangkapan sa pagbabalik pa ng mga kaluluwang muling kikilala at sasamba sa iyo, sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amang Diyos, idinadalangin din po namin ang aming mga minamahal sa buhay. Amang Diyos, hindi namin sila kapi-kapiling. Malalayo po ang bawat isa sa amin. Kaya naman sa iyong mapagpalang kamay aming itinatagubilin kung paanong kami ay iyong iniingatan, kung paanong kami ay iyong pinapatnubayan. Sa ganong kaparaanan namang Diyos, pagpalain mo rin po at tuwirang kahabagan ng aming mga mahal sa buhay na ito. Dadapat isa pa rin ang aming dalangin namang Diyos kung sila'y nagkukulang ng lubusang pagkakilala, ng lubusang pananampalataya sa iyo, Ama, alang-alang sa dakilang kahabagang ipinagkaloob mo sa amin. Ibuhos mo na rin po sana sa kanilang mga katotohanan at ang iyong mga katwiran, upang kung magkagayoy sama-sama kaming nagpupuri, lumulwalhati, sumasamba sa iyo nga pong kabanal-banalang pangalan. Amen. Amang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya ng amin pong dalangin ito, pati na rin po ang mga dalangin ng aming mga kapatiran sa buong sanlibutan. Gayon na rin ang aming mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita. Kung sila man ay mayroong mga suliranin, kabagabagan, may sakit sa kanilang mga lupang katawan, hipuin mo na rin po ang kanilang mga lupang katawan. Pawiin mo ang lahat ng kanilang mga agam-agam at mga suliranin sa buhay. Ibangon mo po silang muli. At higit sa lahat, payagan mong lubusan na nga po silang magkamit ng dakilang pananampalataya po sa iyo. Amang Diyos, lubos po ang aming pananampalataya na ang dalangin po namin ito ay tunay na amin pong tinanggap na at tatanggapin pa. Kalaki po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisan ng ipong banal na Espiritu, kalakip na rin ang ipong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng amin-amin pong mga tahanan, at ang patuloy mo pong mga pagpapala at mga pagbibiyaya sa aming lahat. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa marangal, malinis at dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na Pangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang lumawak at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama naming lumhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na muli mapatubay sa bawat sa amin. Muli sa umaga ito'y nanikluod kami sa iyong harapan at kami po'y nakiningin po mga ginito ang mga aral. Amen. Kaya po Panginoon kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat niyong makabutihan sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po sa inyong harapan ang mga salaping na amin na pagkayanan, na nawa ito'y magamit po niyo pong kapangasiwaan, makatugulin po Panginoon sa lahat ng mga tao na kailangan. Higit sa lahat po sa Panginoon, ang mga salaping ito'y magiging kasangkapan
sa mga aral sa ibabaw ng salibutan. Amen. Amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami sasawaan at sa mga susulungan namin buhay, muli po kami makita naglilingkod at dumaan pa po ng mga may kasiglahan. Amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo ang mga lalaking tinaguhin niyo po, Panginoon, sa aming harapan upang maghatid sa amin ipong mabala ng mga aral, naway bibigyan niyo po sila ng mga kalakasan at ng mga katalinuhan na nagmumula pa po sa ipong mabala na kaitaasan. Muli, Panginoon, sa amang itim magkakawala kayo magkakapatid, iba po sa amin tutungo sa kalikal ng mga tahanan, iba tutungo sa kalikal ng pagkahanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan niligtas lahat ng mga kapahamakan. Panginoon po namin, Diyos, marami kaming mga kahilingan naman, dapat kami maasa na mga ito idadagdagan po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, maghanap po namin hinihiling sa dakilang pangalan, Diyos Jesus, na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at imbulan. Wala nang ibang ngalan, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Hanggang